Alam nyo ba, may tamang oras ng pagtulog. Napakaganda nitong pag-aaral na to, magugulat kayo. Simple lang, walang gastos, pampahaba ng buhay para hindi magkaroon ng sakit sa puso, baka makatulong to. May isang pag-aaral, lumabas noong 2021, ginawa sa UK, pinag-aralan nila ano pinakamainam na oras na tulog. 10 o'clock ba? 12 o'clock? Madaling araw? Alas 9 ng gabi? Ano pinakamaganda? Ang nakita nila sa result, ang pinaka-best daw ay 10 p.m. to 11 p.m. Okay? I'm sure magtatanong kayo, paano kami mga night shift o hindi kami makatulog na ganito? Tingnan natin muna yung datos. Magbabase tayo sa datos, tapos doon tayo mag-i-interpret. Okay? Tingnan nyo tong circadian rhythm. Ito tingnan nyo to. Ito yung normal na pattern ng katawan natin. Okay? Ito ang pattern ng katawan natin. Madaling araw, midnight, umaga, 6 a.m. Ito, tanghaling tapat, ito 6 p.m. Nakikita nyo, yung melatonin, ito yung pampaantok natin. Yung melatonin, pampaantok natin, 9 p.m. lumalabas. Okay? Tapos, pagdating ng umaga na, bumababa na yung melatonin. Yan ang nangyayari sa lahat ng tao. Okay? Yan ang nangyayari. So, yan na ang pattern niya. Kaya ang ibig sabihin, pag sasabay tayo sa pattern ng katawan natin, mukhang mas happy siya, mas hindi ka ma-heart attack. Tingnan mo to, ito. Yan ang tulog niya. 9, tapos 10, deep sleep, pinaka-relax yung katawan. Pagdating ng 6 ng umaga, maglalabas na siya ng stress. Ayan, cortisol release. Stress hormone na yan, Wala tayong magagawa. Yan talaga oras ng paglabas niya ng stress hormone. Pagdating ng 7 a.m., pinakamataas na blood pressure. Tataas yung blood pressure mo. Kaya marami na i-stroke, na heart attack, umaga. Mula 6 ng umaga hanggang 10 ng umaga, dyan tumataas yung blood pressure. Puro ka stress hormone, ang daming ginagawa, very alert ka, naha-hyper ka. Diba? Tapos tanghali, exercise daw, maganda sa hapon. Mga 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, dyan daw pinakamaganda yung katawan natin. Tapos sa gabi, tataas na naman. So, base dito sa normal pattern ng katawan natin, parang tumutugma yung 10 p.m. na tulog. Ito pareho din naman, nabaliktad lang. Dito yung madaling araw, ito yung tanghaling tapat. Ito yung 6 p.m., ito ang 6 a.m. So, ganun din ang sinasabi. Paglabas ng melatonin, ayan, 9 p.m. Tapos, bababa na yan. Ito, sa 7:30 a.m. Mas maganda nga dumumi sa umaga. Ayan, maganda, May pang-push ng pang-dumi sa umaga, 8:30 a.m. Sa gabi, mapipigilan yung pagdumi mo. Kahit natatai ka na, mapipigilan ka ng mga 10:30. Parang may mechanism yung katawan. Tapos sa umaga, mas maganda magpapaaraw. Yan ang pattern. Tulog, gising, madaling paaraw konti, high alertness, high testosterone, 9 a.m. Hindi natin alam kung mas maganda pagtatalik dito 9 a.m. Anyway, yan ang mga pag-aaral. Greatest cardiovascular and muscle strength 5 p.m. So maganda talaga maglakad ng 5 p.m. Tignan natin yung pag-aaral kasi dito tayo magbabase. 88,000 ang pinag-aralan nila. Sobra daming tao sa UK. Mula 2006, 2010, nag-recruit sila. So, 88,000 people, lalaki, babae, ang edad nila between 43 to 79 years old, average 61 years old. Nilagyan nila ng accelerometer. Sabihin, pang-check kung tulog o gising. Okay? Nilagyan nila ng isang aparato dito sa wrist. Okay? Chinek nila ano oras siya matutulog. Hindi yung sasabihin niya, natulog ako ng 10 p.m. Hindi, yung actual na pagtulog niya, mare-record. Nilagyan ng machine. At nakita nila, pag 10 p.m. to 11 p.m. ang tulog, mas okay. Mas okay siya. Ito yung pag-aaral mismo, lumabas 2021, published siya. Sa 88,000 na tao, 3,000 nagkasakit sa puso. Okay, yung dating walang sakit sa puso, 3,000. At yung pinakamababang chance tamaan ng sakit sa puso, 10 to 11 p.m.
Chinek na nila sa edad, sa smoking, sa diabetes o cholesterol, binalanse na nila. Okay? Nakita nila, ito po, pag matutulog daw ng madaling araw, 12 midnight pataas, 1 a.m., 2 a.m., 25% higher risk ng sakit sa puso. Malaki yun. Tapos, pag matutulog ka ng 11 p.m. hanggang 12 midnight, 12% medyo may taas din. Pero pag 12 midnight na tumataas. So, bakit kaya tumataas? Sa tingin ko, yung mga talagang late matulog, siguro baka unhealthy din yung habit nila. Mas naninigarilyo, mas puyat, diba? Mas kulang ang tulog, mas may bisyo, diba? Mas gutom, mas overweight, mas hirap yung katawan eh. Kasi nga hindi nga sumasabay dun sa pattern ng katawan. Pinakita ko sa inyo, diba? 9 p.m. maglalabas ng melatonin. Ito kahit weekend o hindi weekend eh. Pero pag 11 p.m. ka matutulog, higher risk pero 12% lang. Ang nakakataka, yung masyado rin maaga matulog before 10, 9 o 8. Ako minsan, pinipilit ko 9 na ako matulog pero ngayon 10 p.m. na ako natutulog. Meron din higher risk din, 24%. So nakakataka yon. Bakit mas maaga hindi rin maganda? Siguro hindi sumasabay sa pattern. At itong risk ng pagtulog ng madaling araw, mas malala daw sa babae. Hindi rin maganda sa lalaki, pero sa babae. Ang maganda dito, kung mapapatunayan talaga to, hindi pa naman kasi 100% sure to, pero maganda yung pag-aaral. Kung mapapatunayan na 10 to 11 p.m. ang best time to sleep, pag yan papayo natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, mababawasan yung ma-hospital. Mababawasan yung madadala sa ospital. Yung mga kulang sa tulog, hindi rin maganda. Less than 7 hours ang tulog, hindi rin maganda. Okay? Pero yung timing, hindi rin maganda. So, 10 to 11 p.m. Although, paano naman yung mga night shift? Hindi natin alam. Sa mga night shift, siguro babalik ta rin kung mas masama ba o hindi. Pero ang alam natin, yung mga night shift worker, higher risk din for heart disease, diabetes, obesity, mas kumakain. So sabi ko nga pag above 40 ka na, baka pwede wag na mag-night shift. Itong pag-aaral, average age, 61 years old. So more 40s to 70s ang kasali dito. Para makatulog, regular yung pagtulog, regular schedule. Wag na mag-iilaw ng maliwanag sa gabi para hindi masira yung melatonin. Yung melatonin natin gusto madilim. Pagising ng umaga, 6-7 a.m., maganda magpa-araw konti. Exercise sa hapon, umaga-hapon pwede, pero pag gabi na, malapit na matulog, wag na mag-heavy exercise, o wag na masyado magse-cellphone, wag kakain ng marami, 3 hours before sleeping, iwas sa alak, taba at sugar, at madilim lang ang kwarto. Ilang percent na natutulog ng madaling araw, hating gabi, marami, 1 a.m., 18% pa lang tulog. So kung kasama kayo dito, baka magkasakit sa puso. Ingat. Simple lang to. Walang bayad to. Diba? Maganda nga sinabi niya. Ito ang ganda na sinabi nung nag-i-study. May 3 bagay lang dapat gawin ng human, ng tao. Kumain ng tama, uminom ng tama, at matulog. Itong 3 lang ang pinakamahalaga. Kumain, uminom, matulog, siguro exercise. Ito lang yung control mo Yung iba, bahala na daw. Yun ang 3. Kaya yung sleep, very important. Yung timing pala, kaya ang ganda nito. Ito mga iiwasan. Okay? Bago matulog, alam nyo na yan. Tingnan nyo na lang. Spicy, oily, sugary. Ito yung mga kakainin, iinumin. Tubig, chamomile tea, saging, yan, mga pamparelax. Ito, mga gulay. So, sana po nakatulong yung videos natin. Try natin i-adjust. 10 to 11. Pero syempre, hindi ka naman hihiga ng 10. Kasi ang tulog mo after 15 to 30 minutes pa 15 to 30 minutes ka muna magpapaantok. So, kung gusto mo, higa mo, 9:45. Baka ganon. 9:45, 9:30 para ang tulog mo, 10, 10:15. Yun ang best time. Gising ka ng 6 o'clock, magpa-araw konti para masunod natin itong magandang pattern ng katawan. Yan ang hinahanap natin Itong magandang pattern ng katawan, itong blue na to, sasabayan natin. Mas healthy ang katawan. Salamat po.